Itong ospital sa Davao City. Ang siya pa lang may pinakamalaking nakubra sa budget ng PhilHealth. Dinaig ang PGH. Sipin mo, PGH, Philippine General Hospital. Pinakamaraming siniserbisyuhang pasyente. Dinaig ng Provincial Hospital sa Davao pagdating sa pagsandok ng pondo. Pero marami ng malaking katiwalian nito. At ang masama rito, ito'y para sa health security ng tao, di ba? Sa pagpapagamot, medical security nila ng mamamayan na nagbabayad ng kanilang butaw dyan. Yan ang pinakamasaklap. At ito, sa panahon ng pandemya, walang puknat na ninanakaw ang pera ng taong bayan dyan sa PhilHealth. Ngayon, eto marami na silang binanggit na katiwalian. Meron yung libo-libo raw na 130 years old na. Mga kaibigan, sipin mo, kung na-export pala yung matatanda, mga kaibigan, bayayaman tayo dyan. Ang Japan, walang ganyang karaming matanda na umabot ng 130. Ang nabubuhay yata ngayon, 111 o 117. Pero dito wala sa PhilHealth, 100, libo-libo. Mga kaibigan, 5,000 yata yan. Sipin ninyo yan. 130 years old. Walang yung mga tao ito. Meron nga daw dyan 3 years old, senior citizen din Mga kaibigan, ngayon, ito hindi pa lumalabas ito. Ito sigurado maraming tatamaan. Pakibusisi ninyo. Total, kinakalkal ninyo lahat ng makakalkal dyan sa PhilHealth. Pakikalkal nyo nga yung advertisement ng PhilHealth sa mga istasyon ng radyo at telebisyon. Pwede ho ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isiniwalat ng isang legal counsel ng PhilHealth na nagngangalang Attorney Roberto Labe Jr. Sa Senado ngayong araw. Ang malaking natanggap daw ng isang Davao City Hospital mula sa PhilHealth funds. Ito na po. Ayon kay Labe, tumanggap ng 326 million na pondo ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City mula sa PhilHealth Interim Reimbursement Mechanism o IRM para daw sa COVID-19 patients. Ang SPMC o yung ospital ang may pinakamalaking nakuhang budget sa lahat ng ospital sa Pilipinas. Tinalo pa nito ang Philippine General Hospital na pinakamalaking government-owned hospital sa bansa na nakakuha lamang ng 263.3 million pesos as against sa 326 million na napunta sa Davao Hospital. Itinataya po na 15 bilyon ang nawawalang pondo ng PhilHealth. Kung tutusin ninyo sa lakihan ng palakihan ng nakaw ngayon,
wala itong 15 billion eh. Yung OWA, magkano ang nadambong dyan? Walang nag-iimbestiga sa OWA, mga kaibigan. Ito sa PhilHealth, ito yung mga binigyan ng pera. Ito'y sa kabila na ibinigay yung pondo na malaking pondo sa isang ospital sa Davao City, mga kaibigan, mas malaki pa sa PGH, di ba? Napakaraming siniservisyohan ng PGH. Halos buong Luzon diyan ang bagsak mga kaibigan. At sumunod lang ang sa Tago, meron pang isa, 209 million. Konti lang ang diferensya sa Philippine General Hospital. Isipin mo yan. Yung sa Cebu, ipinangalan sa lolo ni Vic Soto, ni Tito Soto. 204 million lang, malaki rin ang Cebu, di ba? Sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, 201 million. Malakas to kasi GMA country yan di ba? Pampanga yan Ngayon, sumusunod lang dito, ito mga malalaking ospital katulad ng National Kidney Transplant, 179. Baguio General Hospital, 165. Palakasan Pero sa data, sa datos ng Department of Health, ang pinaka-rehiyon, yung mga top regions na may kumpirmadong kaso ng COVID-19, pinakamalaki, Metro Manila Di dapat kung saan pinakamalaki, nandun ang pondo. Di ba? Ba't nandun sa Davao? Ano yun? Papasok sa ospital, tapos kukunin? Ganun ba yun? Padadaanin sa ospital ang pagsandok. Di ba? Central Visayas, katulad ng Cebu na mas maliit din ang nakuha, sumusunod dyan sa dami ng kaso ng COVID. Maya, magtataka kayo Calabarzon, ang laki rin ito. Mga kaibigan, halos kapantay ng Central Visayas. Central Luzon, konti lang ito. Western Visayas, konti lang. Kaya lang, yung Western Visayas, maliit lang yan Pagka binilang mo yung 2,000, bagay, okay na rin yun. Maliit, pero maliit yung lugar ang Western Visayas 2,158 lang ang kaso. Pero, dun sa hindi kasali, ang Davao, hindi kasali sa malalaki ang kaso. Pero nandun ang malaki pondo. Tingnan ninyo. Bakit? Yan ang tanong, mga kaibigan, di ba? Yan ibinunyag noong pong legal counsel daw ng PhilHealth. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap?
habang ang iba'y nagpapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Lagi na lang nagko-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting, pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Yeah. Sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs, tumanggap ang Pilipinas ng 100 units of ventilators na ang katumbas nitong halaga 1,557,520 dollars po ito. 1 million, more than 1.5 million. Sa pera natin, 77.9 million daw ito. Mula sa Estados Unidos. Ayon mismo kay Boy Finger, Teddy Boy Locsin. Tumanggap daw siya ng receive a kind offer. 100, ayan. Nabi niya sa kanyang Twitter account. Samantalang kamakailan lang minumura niya yung ano rito, yung ambassador ng Amerika, 'di ba? Dahil sa sinabing yun daw Sabah Malaysia. Mga kaibigan, ano po, Pagka sabi ko sa inyo, galit lang itong mga ito sa Amerikano, pero doon sa pera ng Amerikano, hindi sila galit eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Binabati natin ang lahat ng ating katropa. Sina Arlene at Mon Barria sa Amsterdam. Sa Italy si Joel Diaz at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan si Jorge Beichong, si Ella Samson Albiar, Rosita DC, si Susana de los Santos, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Ani Flormata Saludes, Enyang Mina, Jun Di Valencia, si June Gases sa Guam, dating front lead vocals ng bandang Abracadabra. Si Walden Kihan Berry, si Edwin Javier, Richard Galliano, Jofort Embate, Bataan Pets, Cesar Di Soriano, Hector Ponasier na ating kaibigan sa New York, Niloy Sesumisyon, Sierra Charlie Di Guzman. Muli po ako magpapaalala lang, mga kaibigan, doon sa mga magpapa-add sa inyo sa Facebook. Halimbawa, dito lang kayo, dito nyo sila nakilala sa mga rito, itong chatroom ng ating pong live stream. Magpapa-add sa inyo, i-add kayo, kung ano-ano, baka mamaya hindi ko na sagutin kung merong manghihingi sa inyo, di ba? Mabuti pa wag muna, iwasan nyo yung mga add dyan, kasi dalawa pa kayo niyan Baka mamaya meron ditong pumapasok, gusto mag-scam, di ba? Kunyari, kakaibiganin kayo. Hindi ko kontrolado yun. Alam naman ninyo yun. Yung iba naman, kukunan lang kayo ng impormasyon, di ba? Alam nyo na. Hindi naman siguro kailangan pang i-detalye pa natin. Dadramahan kayo, may kailangan sa inyo, ganyan, di ba? Kahit na po sino pa yan, mga kaibigan, kahit na magpa-add sa inyo, kahit sino pa yan, kamag-anak ko, wag ko kayo basta-basta magpapahulog ng inyong loob, di ba? Sierra Charlie Di Guzman, Oswald Cortez Santos Jr., Ariel Ramos, Boy Tapang, Boyet Potenciano ng San Diego, Ramon Santos, Yula Sotelo, katropa natin, si Nelson Beblañas. Isang alamat ang nawala pero mananatili si tatay, Mayor Alfredo Lim, sa puso at isipan namin na naniniwala sa kanya. Si Dionisio Porras, si Frank Kiko Samudio Bicol, pati si Franco Vallejo, si Jerry Obregoso, nakikinig daw sa atin, si Reggie. Binabati natin si Kazuhiro Galang. Birthday pa lang ngayon ni Kazuhiro Galang. Dahil birthday niya ngayon, narito po ang ating pagbati para po sa kaarawan ni Kazuhiro Galang. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana
Edumol Casquejo, binabati po natin ang ating kaibigang Rudy Santos, original member ng Horoscope Band. Si Beck Sabiñano, Jomar Apolinar, Dante Carmona, Musikero Llorca, Neil Salvador, John Denver of the Philippines, mga kaibigan, Alexian Saint Alexius, Marvin Victoria, ang idol natin, PBA legend, pamangkin ni Mayor Lim to, Ricky Relosa, mga kaibigan. Si Ariel Kabawatan, si Mayor Lim, Tubong San Miguel, Bulacan. Tama po kayo. Tsaka alam niyo naman ang buhay ni Mayor Lim, di ba? Naging buhay niyan. Self-made man. Mag-isa pong lumaki, Mayor Lim. Para dun sa mga hindi nakakalam, baka sa bukas may bahagi pa natin ang ilang kwento sa buhay ni Mayor Lim. Virgilio Cancino de Vera. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Tony Gonzaga! Ay tunay, dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan